Hindi natin ine-expect ito pero nagkaroon ng napaka-significant na time skip at sa chapter na ito ay nasa December 24th na tayo. December 24th wherein ang final battle sa gitna ni Gojo Satoru at Ryomen Sukuna ay magsisimula. Ganun na rin ang bagong outfit nitong si Gojo Satoru na kung isa kang solid na Jujutsu Kaisen fan familiar ka na sa damit niyang ito. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating Jujutsu Kaisen Chapter 202. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. And also, don't forget to follow our Facebook page dahil doon natin i-upload ang ating theories, analysis at ang iba pang mga videos na hindi nakafocus sa chapter lamang. Na kung gusto nyo makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin nyo munang napanood nyo na ang ating Jujutsu Kaisen Chapter 221 review. Dahil yun ang previous chapter and most likely hindi nyo talaga ito magigets kung hindi nyo alam kung ano ang previously nangyari sa kwento. But with all of that being said, let's proceed na agad sa leaks na to. Now first of all, ang title ng chapter na ito ay Omen and may kita natin sa pinakaunang page na nakuha na ni Uraume ang natitira pang mga fingers and ang pinaka-problema lamang nila dito is that no matter how hard she tried, hindi daw makita ni Uraume kung nasaan ang pinakahuling finger nitong si Sukuna. Pero makita din naman natin sa panels na ito na kinakain na ni Sukuna ang mga nakuhang fingers nitong si Uraume and it seems 19 finger na ang nakonsume ni Sukuna. So konting fragment na lang talaga at makukumpleto niya na ang lahat ng kanyang soul fragments and makakabalik na siya sa kanyang original strength. Pero hindi man lamang nagtaka itong si Sukuna habang sinasabing alam daw niya na ang pinakahuling finger ay na kay Gojo Satoru dahil naisip din niya na ayaw mamatay ni Gojo Satoru si Yuji Itadori at napagkasunduan na mapapatay or i-execute lamang si Yuji kapag nakumpleto niya ng kainin ang 20 fingers. Kaya kung na kay Gojo ang nag-iisa at huling finger ay hindi may i-execute itong si Yuji no matter what. But the bad thing is, kahit hindi makuha ni Sukuna ang huling nag-iisang finger, pwede pa rin niyang i-replace ang maibibigay na lakas sa kanya ng finger na yon gamit ang Buddhish na mami na nakita natin sa previous chapter na nakita nitong si Kenjaku at nitong si Tengen na under control na nga nitong si Kenny. At makita din natin doon na parabang ang Buddhist na mami na yon ay parang ang katawan nitong si Sukuna na namamified at kitang-kita din naman natin sa hulma at muka ng mami na ito na parang meron din itong 4 eyes. So it means tama ang hinala natin sa previous chapter na yon na pwedeng magamit ni Sukuna ang body na yon para makapag-recover ng more strength. At isa din lang ang ibig sabihin nito which is not a good thing dahil it means pwedeng makabalik si Sukuna sa kanyang prime. Then there was a scene naman nitong si Kenjaku na nakikipag-usap sa kanyang sariling Kogane habang nagsasalita ng mga walang kwentang bagay tungkol sa philosophy. Naitanong din niya dito kay Kogane kung ilang sorcerers na daw ang namatay sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang curse technique. Habang sinasabi naman ni Kogane na 61 sorcerers have died already and it might mean na ang 61 na sorcerers na yon ay hindi namatay dahil sa pakikipaglaban kung hindi dahil sa wala silang nagawa sa puntos nila, which is one of the rules sa Culling Games. In the next panel naman ay makita natin itong si Gojo Satoru na hinihil nitong si Shoko. Hindi ko din alam kung ano ang hinihil ni Shoko dito dahil it appears na wala naman siyang kahit anong damage. But sabihin na lang natin na merong slight na parang mga nangyari sa katawan niya na dahil nga sa napakatagal niyang in-stay sa prison realm. Although even at this point ay hindi pa rin nasasabi kung gaano katagal ang tinakbo ng oras sa loob ng dimensyon na yon. Dito ay makita din natin na nagtataka si Gojo dahil hindi niya ina-expect na mamamatay itong si Nanami. And kitang-kita din natin na hindi naman siya gaanong nagalit and para bang inaccept niya na lamang dahil wala naman siyang magagawa. Or we can assume na galit itong si Gojo Satoru and it's just ayaw niyang makita ng kanyang mga subordinates ang kanyang galit. Humingi din ng paumanhin sa kanya itong si Ijichi subalit sinabi naman sa kanya ni Gojo na hindi pa daw tapos ang trabaho nito at may papagawa pa siyang isang napakalaking trabaho sa kanya. Now I don't know what is that as of now pero I think may kinalaman ito sa magiging power up nitong si Yuji Itadori. Maaring ibibigay pa nitong si Gojo ang nag-iisa at huling finger dito kay Yuji or pwedeng kunin nitong si Ijichi ang natitirang mga cursed womb or ang death painting. Nag-interfere naman bigla itong si Ino. Kung hindi nyo kilala si Ino ay ang isa sa mga estudyante ni Nanami. And now that wala na si Nanami, meron daw iniwan na mensahe or isang bagay si Nanami para kay Gojo Satoru.
Pero hindi din nabanggit sa chapter na ito kung ano ang tungkol sa bagay na yon. Pero I have a theory again. I think ang iniwan ni Nanami kay Gojo ay ang scarf na ginagamit nito na nag-a-amplify ng kanyang curse technique. So it means na kung pwedeng gamitin yon ni Gojo Satoru ay magiging mas malakas pa ito gamit ang kanyang curse tool na yon. In the next panel naman ay makita natin itong si Mei Mei na tuwang-tuwa dahil sa magsisimula na ang laban ni Gojo Satoru at nitong si Sukuna, hindi dahil sa matatapos na ang laban kundi dahil kikita siya ng napakalaking amount ng pera. Kahit na hindi siya pumupusta dahil ginawa niyang para bang isang live stream ang magiging final battle na ito at nagbenta siya ng napakadaming tickets na tinangkilik naman ang lahat. Sumunod na panel ay makita naman natin si Yuji Itadori at itong si Kusakabe na nagte-training. Hindi ko alam kung anong klaseng training ang ginagawa ng dalawa pero I think ito ay judo dahil makita natin na ginagrapple nitong si Yuji Itadori itong si Kusakabe at tinatapon siya nito. Now alam naman natin hindi mananalo si Kusakabe kay Yuji Itadori pagdating sa hand-to-hand combat. Maaring may laban lamang siya kay Yuji kung gagamit sila ng curse technique. Pero as you can see, masyadong malakas itong si Yuji kaya na-overpower niya maging ang kanyang sensei na si Kusakabe. With a very serious face ay sinabi ni Yuji na maganda daw ito at para bang nawa-warm up na siya para sa final battle. Habang si Kusakabe naman ay hindi makapaniwala na ganito kalakas ang kanyang kalaban. Dahil as you know, hindi naman ganon ka-close si Kusakabe at si Yuji and para bang ito pa lamang ang pinakaunang mga moment na nagkita at nagkakilala sila. Next panel ay mafe-feature naman si Yuta Ogutsu at itong si Toge Inumaki. Sinabi ni Yuta kay Inumaki na hindi pa daw niya nababanggit at hindi niya pa sinasabi kay Yuji na ang dahilan kung bakit nawala ang kaliwang braso nitong si Inumaki ay dahil kay Sukuna. Dahil hindi daw deserve ni Yuji na tanggapin ang guilt sa nangyaring yon. At inagrihan naman siya dito ni Toge Inumaki habang sinasabing tama lang daw ang desisyon na ginawa ni Yuta. And then here we can see na tapos na ang timeskip at nakarating na tayo sa D-Day ang December 24th. Hindi na mangyayari ang inaasahan nating training arc and right away nandito na tayo sa araw na kung saan ay mangyayari ang laban sa gitna ni Gojo at ni Sukuna. Sinabi ni Kenjaku na habang naglalaban si Gojo at si Sukuna ay papatay naman niya ang natitira pang mga sorcerers. So it seems Gojo versus Sukuna at ang mga natitira pang mga sorcerers laban naman kay Kenjaku. Si Uraumi naman ay para bang nakukulitan na dito kay Kenjaku kaya sinabi niyang lumayas na daw sa harapan nila itong si Kenjaku ngayon kumpleto na daw ang gusto nilang mangyari. Sinabi naman ni Kenjaku na hindi daw nila siya masisisi dahil kung lalayo daw siya kay Sukuna ay siguradong papatay na agad siya ni Gojo na para bang lumalapit lamang siya kay Sukuna para ipagtanggol siya nito mula kay Gojo. Sinabi din ni Kenjaku na walang pwedeng mag-interfere sa laban ni Gojo at ni Sukuna. Kaya kung sakaling matalo at mamatay itong si Gojo ay saka lamang magkakaroon ng tsansa ang natitira pang mga sorcerers para patayin si Sukuna. So it means maaring merong binding vow na nagbibigay ng rule na hindi talaga pwedeng pakialaman ang duelo ng pinakamalalakas na karakter na ito. Then sa mga patapos at panghuling parte na ng pages may kita natin na nag-uusap-usap ang mga sorcerers mula sa Jujutsu High sa kung paano nila imomotivate at kung paano nila bibigyan ng final speech itong si Gojo bago siya dumalo sa laban nila ni Sukuna. Sinabi ni Hakari na pwede daw sabihin nila na don't die pero sinabi sa kanya ni Panda na napaka-ironic daw ng bagay na yon dahil alam naman nila na hindi matatalo itong si Gojo. Sinabi naman ni Yuta na matutuwa daw talaga ang kanilang Gojo Sensei kung maririnig nito ang encouraging words mula dito kay Maki. Habang sinasabi naman ni Maki na kung sakaling bastusin lang daw siya nitong si Gojo kung sakaling magbigay siya ng motivational na words ay papatayin niya itong si Gojo bago pa man lamang ito mapatay ni Sukuna. And here we go, makikita na natin na dumating na si Gojo Satoru sa scene at may bagong outfit siya ngayon as if para ba ang damit na suot niya ngayon ay ang outfit din na suot ni Sukuna. Sa pagdating niyang ito ay kasama niya si Principal Gakuganji at itong si Utahime. Hindi natin alam kung ano ang dahilan pero siguro ay merong significant na role na ipe-play ang dalawang karakter na ito. Sa sobrang intense ng aura na ine-emit ni Gojo Satoru maging ang pinakamalalakas na mga sorcerers na kilala natin na si Hakari, si Yuta at si Maki ay nagiging uncomfortable sa kinatatayuan nila. But then, Yuji breaks the ice habang sinasabing on the way daw ang curse technique nitong si Gojo ng Infinity kaya hindi niya ito mabigyan ng proper send-off. Nang dahil dito ay nawala ang pagkaseryoso nitong si Gojo Satoru at inoff niya pa mismo ang kanyang Infinity para lamang maipat nitong si Yuji ang kanyang likuran. Kung papansinin natin sa panels na ito at sa pangyayaring ito talagang may soft spot itong si Gojo para kay Yuji. And at the same time itong si Yuji naman ay hindi nakakaramdam ng takot sa kanyang sensei kung hindi ang suporta lamang. Because of this, nawala ang kaba ng mga Jujutsu sorcerers mula sa Jujutsu High and each of them gave Gojo Satoru a huge pat.
Makita din natin ang napaka-genuine ng ngiti sa mukha nitong si Gojo Satoru as if talagang tinatanggap niya ang suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga estudyante. Tulad ng sinabi ni Yuta, binigyan ng encouraging speech nitong si Maki itong si Gojo habang sinasabing siguraduhin daw niya na tatalunin niya si Sukuna para mapatunayan niya na hindi lamang siya isang good-looking guy. Si Yuta naman sinabi na kung nahihirapan na daw ang kanyang Gojo sensei ay makipag-switch lamang ito at siya na ang papatay kay Sukuna. Sinabi naman ni Hakari na win Gojo-san. Na kung papansin ninyo, ang outfit dito ni Gojo Satoru ay may nare-resemble na outfit ng isa pang karakter na kilalang kilala sa Jujutsu Kaisen. Walang iba kung hindi si Toji Fushiguro. At kung papansinin din natin, it's as if ang physique niya ay pareho na din ang katawan nitong si Toji. Dito ay nabanggit ng author na si Gege Akutami na kahit na daw hindi pa kayang ipagtapat at sabihin nitong si Gojo Satoru kay Fushiguro Megumi ang tungkol sa kanyang tatay na si Toji Fushiguro, para bang ginagamit niya ang outfit na ito para bigyan ng kahit na konting idea itong si Fushiguro Megumi ng kung ano ang tungkol sa kanyang tatay. Especially now at these moments na ang kanyang katawan niya ay kinokontrol ni Sukuna. Nang dahil sa napaka nakakatuwang scene na ito ay napasaya maging ang mga allied sorcerers na nasa paligid nila. And then Gojo replied, saying I will win. In the very last panel naman ay mafe-feature itong si Sukuna. Nakitang-kita din natin kung gaano kamenosing ang aura na ini-emit. So it must mean na ang Sukuna na ito ay nakumpleto na ang lahat ng kanyang soul fragment dahil nakita naman natin sa previous panels na kinonsume na nito ang Buddhish Mummy na ginamit niyang pang-replace sa nawawala niyang nag-iisa at huling finger. Hindi magkakaroon ng chapter release break sa next week and surely sa next week daw ay magko-commence na ang Gojo versus Sukuna. So siguraduhin yung updated kayo lagi sa ating chapter review para hindi kayo mahuli sa mga pangyayaring ito at alam ko din naman na matagal nyo nang iniintay ang final battle na ito. Be sure to leave a like kung nagustuhan nyo ang ating chapter leaks or spoilers at siguraduhin nyo na rin nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para palagi kayong updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. Especially now na mangyayari na ang final battle sa Jujutsu Kaisen at para hindi kayo mapag-iwanan. But with all of that being said, I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.